Isang araw sa gitna ng kagubatan, may isang lalaki na nagngangalang Roy. Mag-isa na lang ito sa buhay simula nung pumanaw ang asawa niya. Nung nanganak ito sa magiging anak sana nilang dalawa. Siya ay nagbabanat ng buto upang mabuhay. Nagubuhat siya ng mga gulay sa palengke. At kung merong gusto magpagawa ng bahay na gawa sa kawayan, ay umextra ito. Dahil si Roy ay isang karpintero. Dahil nung bata pa lamang siya ay lagi siyang sinsama ng kanyang ama na dating karpintero. Kaya alam niya na ang paggawa ng mga bahay na gawa sa kawayan. Habang nagubuhat si Roy sa palengke ay may narinig siya ng mga usap-usapan ng mga tindera na, "Alam mo ba, may natagpuan na naman daw na isang lalaki malapit sa bundok na patay na at walang mga laman loob ito." Katapos marinig ni Roy ang mga usap-usapan na iyon sa palengke, ay habang naglalakad ito ay may nakita itong napakaraming tao sa tabi ng kalsada. Nang laki ang dalawang mata nito dahil ang lalaki na nakandusay sa tabi ng kalsada ay wala ng mga laman loob. Pagtapos niya makita ang lalaking nakandusay sa kalsada, ay agad na ding umuwi si Roy kung saan ito naninirahan pagkatapos ng kanyang trabaho. Malayo ang bahay ni Roy sa mga kabayan sa barangay dahil nakatira ito sa gitna ng kagubatan. Gumawa po siya sa puno ng nara ng isang bahay na gawa sa kawayan. Kaya simula noon ay doon na siya naninirahan. Sobrang miss ko na kayo, Clara, ng ating anak. Kung nandito lang sana kayo sa aking karawan, ay siguradong napakasaya ko. Naway lagi niyo akong gabayan sa lahat ng aking gagawin. At nung kinagabihan na ay habang natutulog si Roy, ay may narinig siya na pagaspas ng pakpak malapit sa kanyang kubo. Kaya sumilip siya sa bintana ng kanyang kubo upang tignan kung ano nga ba ang pumapagaspas na pakpak na kanyang naririnig malapit sa kanyang kubo. Pagkadungaw niya sa kanyang bintana ay kitang-kita niya po sa kalayuan ang napakalaking paniki na iyon. Napakalaki naman ng paniki na iyon. Ngayon lang ako nakakita ng ganong kalaking paniki sa buong buhay ko. Pagkatapos makita ni Roy ang paniki ay pinagpatuloy na ni Roy ang kanyang pagtulog. Lumipas ulit ng kinagabihan ay habang nagkakape si Roy sa kanyang kubo ay may narinig ulit itong pagaspas ng pakpak sa kanyang kubo. Inihanda agad ni Roy ang kanyang tirador upang tiradorin ang napakalaking paniki na iyon. Pero pagkabukas niya po sa kanyang bintana ay laking gulat ni Roy dahil hindi pala isang malaking paniki ang inaakala niya ng mga oras na iyon, dahil ang malaking paniki na inaakala niya ay isang manananggal. Isinarado agad ni Roy ang kanyang bintana. Pero dahan-dahang binubutas ng manananggal ang bubungan ni Roy. Umalis ka dito, manananggal, sa pamamahay ko. Kung gusto mo pang mabuhay, hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo. Pasigaw ni Roy na may kaunting kaba. Panitawa lamang ang manananggal habang patuloy na binubutas ang bubungan ni Roy. Ka na maglaban. Walang makakarinig sa'yo.
Dahil malayo ang mga kabahayan dito. Tanggapin mo na lang na mamamatay ka na. Sabay tawa ng malakas ng manananggal. Kumuha po ng mahabang kawayan si Roy na pinatulis upang tusukin ng manananggal. Kumuha rin siya ng asin at bawang sa kanyang kusina. Maya-maya pa ay lumaki na rin ang butas ng kanyang bubungan. Agad na pinagtutusok ng kawayan ni Roy ang manananggal upang hindi ito patuloy na makapasok sa kanyang kubo. Dahil sa may kanikisan ang kawayan ay agad na putol ito. Kaya patuloy na idinagit si Roy ng manananggal na iyon. "Tulong! Tulong!" pasigaw ni Roy habang dagit-dagit siya ng manananggal sa itaas. Anong hingi ng tulong mo? Walang makakarinig sa'yo. Salot talaga kayo mga manananggal. Kayo ang dahilan kaya marami namamatay sa aming barangay na tao o hayop na natatagpuan na lang na wala ng mga laman loob dahil sa mga kagawan ninyo. Habang dagit-dagit si Roy ng manananggal sa itaas, ay agad na may naalala si Roy ng kanyang inilagay na asin at bawang sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya po itong kinuha at tinagis sa pagmumukha ng manananggal. Nabitawan naman ng manananggal si Roy sa itaas. At agad na tumakbo ng mabilis papalayo sa manananggal. Di niya na ininda ang sakit ng kanyang katawan sa pagkakabagsak sa lupa. Nagtago si Roy sa damuhan upang hindi siya makita ng manananggal. Patuloy naman sa paghanap ang manananggal kay Roy. Alam kong nandito ka lang sa paligid. Habang nagtatago sa dabuhan si Roy, ay may nakita siyang paa malapit lamang sa kanyang pinagtataguan. Agad niyang naisip na baka yun na ang kalahating katawan ng manananggal, kaya dahan-dahan siyang pumunta doon. Hindi nga siya nagkakamali dahil yun nga ang kalahating katawan ng manananggal. Agad na nagkaharap si Roy at ang manananggal sa di kalayuan. Nandito ka lang pala. Inabot mo lang ako sa kakahanap sa iyo. Ngayon ay katapusan mo na. Agad na sinugod ng manananggal si Roy. Nagkakamali ka, manananggal, dahil ikaw ang matatapos ngayon. Agad na nilagay ni Roy ang bawang at asin sa kalahating katawan ng manananggal bago pa man ito makalapit kay Roy. Agad naman itong namatay ng manananggal. Simula ngayon ay wala ka nang mabibiktima ng mga inosenteng tao. Pagkatapos niyang mapaslang ang manananggal, ay kinabukasan bumaba na ng bundok ito at nagbiyahe papunta sa lugar na kung saan ay nandun ang mga magulang nito, at doon niya na naisipang manirahan na lang dahil na din sa takot na kung ano pa ang mangyari sa kanya